Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong si Attorney Claire Castro, si VP Sara Baste, 'di ba? Actually, tatay niya, yan. Lahat po naman sila actually ay nabengbang nito ni Claire. Kasi nga natanong siya sa PCO sa press briefing kanina na tungkol doon sa sinabi ni Sara Duterte na doon sa mga Cebuanos. You have the right na meron kayong karapatan na magpakita ng inyong galit sa gobyerno. In what way? 'Di ba? Paano ang paraan? Kailangan ba galit ang ipakikita? Para saan? Ano ang paghuhugutan? Dahil ba ikaw subject ka ngayon sa impeachment? Dahil ba sa pinupuna yung mga pinagagagawa mo dati? Dapat nga po hindi ganoon eh. 'Di ba? Dapat sa kanyang pag-iikot, hindi naman siya kandidato eh. Bakit ikot ng ikot? Layas ng layas. Bakit? Di ba maliwanag kumukuha lang po siya ng public sympathy. At sinisikap niya na oras na magkaroon po ng desisyon ng impeachment na siya'y masibak. Meron po siyang mga tao na may utang na loob sa kanya na kanyang pinayuhan na meron kayong karapatan na magpakita ng galit laban sa gobyerno. Yan po. Preparation po yan ni Sara. In case na maging hindi maganda, hindi pabor sa kanya ang resulta ng impeachment under ng 20th Congress, gulo ang kanilang gagawin. Kaya nga pati ang tatay niya ikot ng ikot, 'di ba? Sama ng sama, hindi rin naman kandidato. Di ba napansin panahon ng kampanyahan ng 2022 si Duterte, hindi naman nag-iikot eh. Si BBM nag-iikot tapos isinasabit sa lakad niya ang pagpunta sa mga proclamation rallies ng alyansa. Di ba? Ngayon, ito yung sinabi nga ni Attorney Claire na sagot niya dyan. Mas maraming nangyayari nung panahon ng kanyang ama. Ayan, no? Nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayong magalit, lalong-lalo na po noong ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinikilala bilang most corrupt noong 2017. Actually, hindi ko po nabalitaan yun, to be honest with you. Bakit? Merong news blackout pagka anti-Duterte. Okay na balita. At the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo. Kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara, lalong-lalo na noong nasayang ang pondo sa mga pagkaing na bulok lang na intended sana sa mga estudyante, lalong-lalo na sa mga maralitang estudyante. Di ba? Totoo naman, recorded naman yun. Tatanga-tanga lang yung mga reporter kanina na nagtatanong kung meron ba talagang data dyan, kung meron ba talagang proof si Attorney Claire sa kanyang sinabi. Diyos ko, lumabas nga yan sa pagdinig sa Senado eh. Di ba? Yung mga Nutriban, baka siguro si Amy pa ang supplier ni Sara ng Nutriban. Nabulok-bulok na lang sa bodega. Bakit kasi binubodega? May shelf life lang naman na napakaigli yung mga pagkain na yan. Di ba? Dapat fresh nga na mainit pa yan ng dinideliver sa mga eskwelahan eh. Sabi niya, mas maraming nangyari nung panahon ng kanyang ama. Correct. Di ba? Mas marami naman talaga nangyari nung panahon ng Duterte. Pinangakuan tayo. I am willing to stake my honor, my position, talaga lang and my life, 3 to 6 months, malilinis ang bayan na ito. Anong ganito yan, no? I'm willing to, may tao, to stake my honor. Nakahanda akong itaya ang aking karangalan, ang aking posisyon, at ang aking buhay. 3 hanggang 6 na buwan lang, malinis ang bayang ito. Di boto tayo ngayon ng todo-todo, wagas, di ba? Anong ending? Pack shit! Merong mga binabanata na ibang mga issue ng corruption, mga tanim-tanim bala, mga ganon. Pero, diba, meron din naman pong nangyayaring mga kabulastugan, katulad na lang nung pagpasok ng magnetic lifters dito, na meron palang mga kargame, mga kontrabando. Diba? At ang kapansin-pansin, kung saan mapunta yung kanyang paboritong tauhan, nagkakaroon ng anomalya at inililipat lang, nire-recycle. Yung paglipana ng kanyang yung pamamayagpag ng kanyang mga tropa. Yung pagpapabaya, number 1 na ginalngal ni PBBM, yung pagpapabaya niya noon sa mga Pilipino na magkasakit sapagkat yung
pandemic noon, di ba? O sinasuggest na ng World Health Organization na dapat ang ng mga kritiko rin ng gobyerno sinasuggest na isarado na natin ang ating mga paliparan for the time being para maiwasan ang pagpasok ng sakit na yan. Total naman, tayo ay isolated. 'Di ba? Hindi tayo katulad ng ibang bansa na mayroong border. So itong distansya natin diyan sa pinakamalapit sa atin, dadaan ng dagat yung hangin. So malaki ang chance na diyan pa lang sa karagatan patay na yung virus. Kaya sinasabi isarado yung mga paliparan. Hindi hinintay niya po talaga magka-leche-leche. Kasi binasi po sa kanyang understanding, pag-unawa niya, ano ba talaga ito, trangkaso or what? 'Di ba? Ihian daw, buhusan ng gas. Tragis na 'yan. 'Di ba? Pati nga ako nabudol doon. Sabi ko, ano lang naman 'yan, trangkaso lang. Nung ako na tinamaan, oh shit, this is not an ordinary trangkaso. 'Di ba? So, yung pastillas gang doon sa immigration, pakakainin daw ng pera, yun pala binigyan ng pamasko, binigyan tagi 1,000, tapos hindi naman ipinakain, take home pay pa. Matapos na gawing background sa public appearance niya. Diba? Hindi rin naman natanggal yung mga tao. Hindi niya tinerminate. Nakinasuhan, nasuspinde, nakabalik sa pwesto, na-dismiss ang kaso. Ay nako. Tapos yung napakaraming mga patayan noon. Ngayon sinasabi nila na na nagbalikan ng droga kasi wala naman talagang nawalang droga, hindi naman yan na-solve. Marami lang nawala ang buhay. 'Di ba? Ng mga tawag dito, mga naging sacrificial lamb kung baga. Ganun yung nangyari para lang ma-justify na effective yung kanyang war on drugs. Pero ang totoo, yung kapitbahay kong payat na lubog na ang panga, nung mawala ang war on drugs si Duterte rito, galing Pampanga, mataba na nung dumating. Naging maganda raw yung kanilang bakasyon. Tulak yun At saka addict. Pero yung isang kapitbahay namin namatay. Naka-packaging tape ang mukha. Napulot sa Montalban yata. So ano yun, merong pinili. Pareho lang yan tambay sa kanto. 'Di ba? At ang nakapagtataka dito, pagpasok pa lamang ni PBBM, sinasabi na nila na bumalik ang droga. Kaya sabi ko nga, ano yun? Bakit kayo ang nagsasabi agad yan? Kayo yung nagtrabaho na malinis yan, pero sinasabi nyo ngayon na bumalik. Ano to? Itinago nyo lamang ba? 'Di ba? Totoo naman sinasabi ni Atty. Claire, marami talaga nangyayari ng panahon ng tatay niya, katulad na lamang ng pagpasok ni Duterte sa kasunduan sa China. Yung kanyang yung kanyang tawag dito, yung kanyang gentleman's agreement, yung status quo, yung temporary extraordinary arrangement, di ba? And then saan ka ba namang nakakita na retired ka na? Sabi niya, retired na siya sa politics. Pagaling ni PBBM sa China, tapos bumalik dito, pumunta naman si Duterte sa China for what? Kaya para sa award ng kanyang nanay. Tapos gusto niyang mangyari ay igalang ni PBBM. Ituloy yung mga agreements na ipatupad yung mga agreements na pinasok niya sa China pero ayaw niyang aminin nung nabubulgar na isa-isa. So contradicting yung kanyang gustong mangyari, contradicting sa kanyang mga sinasabi. Diba? Totoo, napakaraming hindi magagandang nangyari nung panahon niya. Pinasalamatan natin siya sa magandang mga nangyari nung panahon niya, mga nagawa niya. Pero yung mga maraming pumalpak doon, maraming mga sumablay, karapat-dapat lang naman rin po siyang papanagutin, karapat-dapat lang po siyang punahin sapagkat hindi po expected sa kanya o sa kanino mang leader ng bansa ang padaskol-daskol, ang pagdidesisyon. Sapagkat ang taong bayan ang magdurusa sa mga pagkakamali sa desisyon ng mga leader ng bayan. Di ba? Kaya tama naman tama naman itong si Atty. Claire Castro na itong payo niya kay VP Sara na dapat sana mas maganda pa ay siya po ang mag-encourage sa mga tao
na makipagtulungan na lamang. And then isa pa nga rin itong si Baste na nagsasabi na ano daw na tawag dito, gaya ng sinasabi ni Digong na mag-ingat tayo, no, sa ito 'yan, no. Teka. Hey, where are you? Saan ka na? Come on. Hala. Ano ba yun? Ba't nawawala? Teka. Ang sabi niya ron kasi ay sabi rito sa balita ng Manila Bulletin, Mayor Duterte, si Bastinga, warns people of rising authoritarian threat. 'Di ba? Isang klase na naman po ito ng pambubudol, yung sabi na mayroong rising of authoritarian threat. Hindi naman totoo 'yun. 'Di ba? Kaya nakakatuwa etong si Attorney Claire Castro na grabe kong mambara sa kanila. 'Di ba? Talagang durog na kumbaga basag na basag talaga rito sa kanila diyan kay Attorney Claire Castro. So, akala ko nga kanina hindi nababanat ayun bumanat. 'Di ba? Yan ang tama. At ang katuwiran nga ni Attorney Claire Castro hindi naman makatarungan na hindi sasalag. Ano na lang tawag dito, tama naman daw, hindi daw tama na isang kamay lang ang sumusuntok. Kinakailangan daw po, sumasalag din. Di ba? So ngayon, meron merong boksingera ang administrasyong ito. Pagbanat nila, may sasalag at may babanat. Diyan sa mga Duterte. Maging sa press con, sa Malacanang press corps din naging issue na rin sa kanila itong mga banat na ginagawa ng mga Duterte sa administrasyon. Kaya yun, tama yung kanyang sagot. 'Di ba? Na dapat naman talaga meron pong ganyang klaseng tapang, meron ng ganyang klaseng angas ang administrasyon ngayon. Tama lang na mabara niya si Sara. Maganda nga debate sila. Okay, so iwan natin to.